Movie Recap Tagalog here. Nagsimula ang palabas sa isang ospital sa Incheon kung saan may isang matabang lalaki ang nakonfine dahil sa sakit na hepa. Tatlong marites na pasyente ang pinag-uusapan ang kalagayan ng bagong pasyente. Maya-maya lang ay dumating ang nurse na si Dayon para palitan ang dextrose tapos ay ganising ang pasyenteng nagngangalang Jang Hyuk na isang engineer. Kinahapunan ay dumalaw ang mga magulang niya ngunit di rin nagtagal sa takot na mahawa. Ganoon rin ang mga katrabaho niya na pinili na lang nakamustahin siya sa chat. Hindi nila alam na hindi naman airborne ang hepa para mahawa sila. Sinabihan ng tatlong pasyente ang nurse na panatilihin na nakasara ang kurtina ni Jang Hyuk at ayaw nilang mahawa sa sakit nito. Sinabi naman ng nurse na hindi nakakahawa ang hepa sa pamamagitan ng hangin. Maswerte pa rin siya dahil mabait at sweet ang nurse na nakatoka sa kanya. Isang gabi, nainip si Jang Hyuk at naglakad-lakad sa loob ng ospital. Nilapitan niya ang nurse na nakita niyang nagyoyosi break sa hagdanan. Napatingin siya sa singsing nito kaya't sinabi ng nurse na graduation ring niya iyon. Sinabi pa nito na maswerte si Jang Hyuk na may regular na trabaho hindi katulad niya na kayod kalabaw at contractual lang. Ilang saglit pa, dumating ang masungit na head nurse at nagsabing bawal ang magyosi. Ibinaling ng nurse ang bintang sa pasyente at pinagalitan ito sabay alis. Kinaumagahan, agad niyang pinuntahan si Jang Hyuk para magpasalamat at humingi ng paumanhin sa kanya. Mabait naman ang tugon ng binata at naiintindihan ang sitwasyon. Katakataka namang nilantakan ng nurse ang pagkain ni Jang Hyuk na hindi naman big deal sa kanya at natutuwa pa siya sa kakulitan nito. Kinagabihan, bumawi si Dayon at nilibre niya ng drink si Jang Hyuk na gusto niyang tawagin na Hyuk na lang. Oras ng rounds, nakatulog si Dayon sa kama niya ng ilang segundo sa sobrang puyat at pagod. Lalo pang humina ang panlaban niya sa pagod at puyat nang hininto niya ang pagkakape at paninigarilyo. Dahil sa sobrang stress niya, sinimulan ni Hyuk na mapadali ang trabaho niya sa pagbibigay sa kanya ng masustansyang pagkain, espasyo sa kama para makapagnap, at pagbabantay habang nagnanakaw siya ng tulog. Minsan ay nagkukunwari si Hyuk na kailangan niya ng sariwang hangin upang isakay siya ni Dayon sa wheelchair ngunit sa bandang huli ay magpapalit sila ng pwesto. Naging malapit sila sa isa't isa at naging mas sweet pa si Dayon sa pagdidikit ng heart sa bandage niya. Habang nagsasalo sila sa masarap na pagkain na padala ng ina ni Hyuk, sinabi ni Dayon na maswerte ang syota niya. Sumagot naman si Hyuk na wala pang nagkakamaling patulan siya. Nadismaya ng konti si Dayon sa kawalang tiwala ni Hyuk sa sarili. Ayaw ipaalam ni Dayon sa mga kasamahan na napapalapit na ang loob niya sa pasyente kaya't hindi niya ito pinansin nang minsang kinawayan siya nito. Makalipas ng ilang araw, nagsabi ang doktor na magaling na siya at pwede nang makalabas ng ospital sa loob ng 1 o 2 araw. Imbis na maging masaya, nalungkot siya dahil hindi na sila magkikita ni Dayon. Gabi bago siya ma-discharge, nagnakaw siya ng bulaklak sa lamay tapos ay tinawag niya ang atensyon ng nurse on duty. Di niya inaasahan na ang head nurse ang pumunta sa ward niya. Oras na ng paglabas niya sa ospital, hinanap niya si Dayon para magpaalam ngunit wala ito. Sa isang dinner kasama ang tropa, nagkwento siya na nakapalagayan niya ng loob ang magandang nurse na nag-alaga sa kanya. Di naniwala ang tropa at nagsabing guni-guni niya lang ito. Kinabukasan bumalik siya ng ospital para kamustahin si Dayon ngunit wala pa rin ito. Nakita niya ang number nito sa nurse station ngunit natandaan niya lang ang ilang numero nang mahuli siya ng head nurse. Sa bahay, sinubukan niyang tawagan ang lahat ng kombinasyon ng huling 4 na numero na di niya natandaan hanggang sa matawagan niya ang tamang numero ni Dayon. Sinabi ng nurse na nag-day off siya para makapagpahinga ng ilang araw. Inamin ni Hyuk na gustong-gusto niya si Dayon. Tumugon ang nurse sa pag-iimbita sa kanya na pumunta sa kanyang apartment. Di na nag-atubili si Hyuk at ginamit ang kotse ng ama. Nakarating agad si Hyuk na may pasalubong na energy drink. Nag-aalangan pa ang binata na tabihan siyang umupo sa kama. Natotorpe si Hyuk at di alam ang gagawin. Nang sinabi niyang magpapaalam na siya, sinabi ni Dayon na doon na siya magpalipas ng gabi. Magkayakap silang natulog. Paggising niya sa umaga nakita niyang pinapalitan ni Hyuk ang bumbilya tapos ay niyaya na siyang kainin ang hinanda niyang almusal. Naiyak si Dayon sa kabaitang pinakita ni Hyuk, pinasalamatan niya ito sa pamamagitan ng pagdikit ng labi niya sa labi ng binata. Hindi na hinayaan ni Dayon na lumalim pa ito nang subukan ng binata na gumanti ng halik dahil masyadong mabilis ito. Kailangan pa nilang makilala ng mabuti ang isa't isa. Simula noon, palagi na silang magkasama. Dinadala niya ng pagkain si Dayon sa ospital, sundot hatid siya sa ospital, tinatapon ang basura, at higit sa lahat ay sandalan niya sa oras na stress na siya.
Isang araw habang nagla-lunch, napansin ni Hyuk na nawawala ang singsing ni Dayon. Sinabi ni Dayon na nawala niya ito. Pinayuhan niya si Dayon na huminto muna sa pagtatrabaho kapag nakakita siya ng sariling tirahan dahil ayaw niyang nakikitang napapagod ito. Tumugon lang ito ng mahigpit na yakap. Sa loob ng apartment habang naglalaro si Hyuk, sinabi ni Dayon na may nagbigay sa kanya ng Jeju Vacation Package Good for Two at niyaya niya si Hyuk na samahan siya. Agad silang namili ng damit, sinubukan nilang bumili ng couple shirt ngunit masyadong maliit ang size ng panlalaki para kay Hyuk. Bumili na lang sila ng macaron kung saan binigyan ng tindero si Dayon ng discount dahil nanggaling na siya dito dati. Diet si Hyuk at hindi kumain ng macaron. Araw ng pag-alis nila papuntang Jeju, hinihintay ni Dayon si Hyuk sa harapan ng airport. Pagbaba ng taxi, agad na tumakbo si Hyuk papalapit kay Dayon na kumaway sa kanya. Sinorpresa siya ng dalaga ng isang pares ng sapatos na parehas ng sapatos na suot niya. Isinuot agad ito ni Hyuk at nangako sa kanya na gagamitin ito para magbawas ng timbang. Sinubukan niyang itakbo ito para ipakita kay Dayon na seryoso siyang magpapayat. Sumunod na eksena, tumatakbo si Hyuk sa isang parke na matipuno at maganda na ang pangangatawan. Pagbalik niya sa apartment ni Dayon kung saan sila nakatira, nagluto siya ng almusal bago umalis papuntang trabaho. Binitbit niya na rin ang basura papalabas. Sa opisina, sinabi sa kanya ng manager niya na ipapadala siya sa isang malaking korporasyon bilang contractual at may posibilidad na maging regular. Mabait ang manager niya at gusto siyang tulungan para umangat. Sa kantin ng ospital, binalita niya ang magandang oportunidad kay Dayon na ikinalungkot nito dahil medyo may kalayuan ang Seoul sa Incheon. Nagmamadaling tumayo si Dayon nang makitang tapos nang mag-break ang mga kasama. Napansin ng mga nurse na pamilyar ang mukha ni Hyuk. Oras ng uwian, sinundo ni Hyuk si Dayon. Iplinex nito ang bagong kotse na binili dahil nahihiya na siyang hiramin ang kotse ng ama. Pagsakay sa kotse, binigyan niya ng singsing si Dayon kapalit ng nawalang graduation ring niya. Unang araw niya sa Seoul, ipinakilala siya sa mga big boss. Nalaman niya na may kasama siyang bagong empleyado na si Boyong na mukhang di gagawa ng maganda. Pagdating ng lunch break di man lang sila niyayan ng mga kasamahan na kumain. Pagka-uwi niya, ikinwento niya kay Dayon ang karanasan sa unang araw sa trabaho. Nagpayo si Dayon na subukang pakisamahan ng maayos ang mga coworker. Sumunod na araw, nanlibre ng kape si Hyuk ngunit inunahan siya ng malditang si Boyong na ipamahagi ang kape sa mga kasama nang hindi nagsasabing galing ito sa kanya. Nilinlang pa siya nito na mali ang proyektong ginagawa niya kaya't una niyang inisikaso ang ibang bahagi ng project. Dahil dito napagalitan siya at nasabihang hindi nakikinig ng mabuti. Kinagabihan, nagkwento muli siya kay Dayon tungkol sa malditang kasamahan. Nang magsasalita na ang partner, hindi niya pinakinggan ang karanasan nito sa trabaho. Tapos ay sinabi sa kanya na siya na ang bahala sa pag-aasikaso ng tiket nila para sa darating na bakasyon nila sa Jeju. Dumating ang oras na ipapakita nila ang ginawang project na nagustuhan naman ng boss. Inako ni Boyong mag-isa na siya ang nanguna sa paggawa ng project. Gayunpaman, tinutulan ni Hyuk ang disenyo ng tulay na maaring mawasak kapag may baha. Dahil dito kailangang ayusin ni Boyong ang inakong project, katulong si Hyuk sa utos ng boss. Mula noon, madalas na siyang asarin ni Hyuk sa mga maling disenyo na ginagawa niya. Na-challenge ito, kaya't hindi na umuuwi matapos lang ang project. Samantalang si Hyuk naman ay nakakauwi ng mas maaga. Gayunpaman, sobrang pagod din ang nararanasan niya sa sobrang traffic pauwi ng Incheon. Dahil dito, bihira na silang nakakapag-usap ni Dayon. Pagkagising niya naman ay di na niya nakikita si Dayon dahil pumasok na ito. Sa sobrang hassle at matinding traffic balikan ng Incheon at Seoul, napagkasunduan nilang magpartner na tumuloy na lang si Hyuk sa inuupahang kwarto sa Seoul at umuwi na lang tuwing weekend. Sa opisina, sa kagustuhan ni Boyong na matapos ang proyekto, di na ito naliligo, sa desk niya kumakain at madalas na ipikit sa oras ng trabaho. Umaalingasaw na rin sa opisina ang amoy niya. Isang gabi, sinabihan siya ni Hyuk na huwag pagsabayin ang pagkain sa trabaho. Naiyak ito sa stress na pinagdadaanan at nagsabing kumakain siya para di makatulog dahil kailangan niyang tapusin ang proyektong binisto niyang mali ang disenyo. Nakaramdam ng awa si Hyuk sa kasama kaya nagpa siya siyang manatili sa gabi at tulungan itong tapusin ang project. Hindi niya napansin ang text ni Dayon na nagtatanong kung makakauwi siya kinabukasan. Kinabukasan, iprinisinta nila ang natapos na project sa kanilang boss na nagustuhan naman nito. Sinabi nito sa manager na i-treat ang buong team ng dinner.
Matapos ng trabaho, kumain at uminom sila sa isang restaurant. Iniwasan muna ni Hyuk na uminom ng soju dahil mahina pa daw ang atay niya. Pagkatapos sabihin kay Dayon na uuwi siya matapos ang dinner nila, inalalayan niya si Boyoung na malakas tumoma. Sobrang late na nang makauwi si Hyuk sa apartment. Di niya na inabutan si Dayon dahil tinawagan ito sa ospital dahil pinalitan ng day off niya ng head nurse nila. Humingi ng paumanhin si Dayon sa partner at nakiusap na palitan ang sirang ilaw bago matulog. Nakatulog sa pagod si Hyuk at dumiretso sa trabaho kinabukasan nang hindi napapalitan ang bumbilya. Sa opisina, ipinasa sa kanila ng manager ang project ng ibang team para ituloy nila. Di naman naging problema ito dahil nagkakasundo na sila sa trabaho. Dahil dito, madalas silang nag-o-overtime at halos hindi na nagkikita si Hyuk at Dayon. Nadidismaya na si Dayon sa mga nangyayari at hindi niya masabi-sabi sa partner ang sasabihin dahil gusto niyang makausap ito ng personal. Isang araw, pinakiusapan ni Dayon na umuwi na siya kahit late ngunit busy pa siya at nag-promise na kinabukasan na lang uuwi. Naging matagumpay muli ang second project nila. Niyaya ni Boyoung si Hyuk na mag-celebrate at siya ang taya. Habang kumakain, tumawag si Dayon para ipaalala ang pangako niya. Nagsinungaling si Hyuk at nagsabing hindi pa tapos ang trabaho niya. Matapos tumagay ng dalawa, bumalik sila sa opisina, sinubukang akitin ni Boyoung si Hyuk at nagsabing, "Diligin mo ng suka ang tuyo kong lumpia." Biglang natauhan si Hyuk at dali-daling umuwi sa Incheon. Pagpasok niya sa apartment, tumambad sa kanya ang naipong basura sa pasilyo at hiniling sa kanya ni Dayon na itapon ang mga ito tapos ay palitan ang sirang ilaw. Dito na nagsimula ang kanilang alitan dahil parehas silang pagod at nagtuturuan kung sino ang magtatapon ng basura. Biglang umamin si Dayon na hindi pa siya nireregla. Napaisip si Hyuk at nagsabing itatapon niya na ang basura. Parang wala siya sa sarili dahil wala pa sa plano niya ang ideya ng pagiging ama. Kinabukasan, parang tulala siya sa opisina. Ilang saglit pa ay nakatanggap siya ng tawag kay Dayon at sinabi nito na kinumpirma ng doktor na 4 na linggo na siyang buntis. Nagpasya siyang maging responsable kaya't nag-day off siya ng isang araw para ipa-check up si Dayon sa Obigayne. Matapos ng check-up, niyakap ni Hyuk ang partner ng mahigpit. Pagdating sa bahay, gusto lang ni Hyuk na yakapin si Dayon maghapon, ngunit panay ang tunog ng cellphone niya sa mga tawag at text sa trabaho. Sinabi ni Hyuk na ayaw niya pang bumalik ng trabaho at gusto niyang bumawi kay Dayon. Gayunpaman, giniit ng partner na okay lang siyang maiwan. Naging masipag namang mag-text si Hyuk sa partner habang nasa trabaho. Umuuwi na rin siya sa tamang oras araw-araw. Gayunpaman, naging mahirap sa kanyang harapin ang araw-araw na traffic papunta at pabalik ng Seoul. Pagdating sa bahay ay agad siyang nakakatulog sa pagod tapos ay kailangang gumising ng maaga papasok ng opisina. Halos hindi na sila nagkakausap. Madalas ay napapapikit siya sa sasakyan at sa opisina. Isang gabi, sinabi ni Boyoung na nahuhuli na ang ginagawa nilang project dahil maaga siyang umuwi. Kinumbinsi siya nitong manatili sa opisina para matapos nila ang project at hindi sila mapagalitan ng manager. Nagsimulang maging priority ni Hyuk ang trabaho kaysa sa partner kaya't minsanan na lang siyang umuwi ng apartment. Sa wakas ay nagkaroon siya ng oras kay Dayon para ilabas ito. Panay ang reklamo nito habang kasama ang partner sa galaan. Gusto sanang bumili ng makaron ni Dayon ngunit nagmamadali na si Hyuk na umuwi. Napaiyak si Dayon dahil pinaramdam ni Hyuk na nakakapagod siyang kasama. Alam naman nilang dalawa na parehas nakakapagod ang trabaho nila at ang gusto lang naman ni Dayon ay magkaroon sila ng precious time. Humingi ng tawad si Hyuk at hindi na malayang binanggit ang pangalan ni Boyoung imbis na pangalan niya. Umalis ang sasakyan nila na parang walang nangyari habang si Dayon naman ay nasasaktan. Ilang saglit pa, pinatabi ni Dayon ang sasakyan ngunit ang pagkakaintindi ni Hyuk ay mag-drive-thru sila sa McDolleby. Nauwi sila sa pagtatalo sa harapan ng service crew. Inisip ni Dayon na niloloko na siya ni Hyuk na nasaktan naman sa binibintang niya. Uminit ang kanilang pagtatalo sa loob ng sasakyan. Napunta ang sisihan sa parehas nilang pagtalikod sa magiging anak sana nila. Pinatakbo ni Hyuk ang kotse nang hindi nakukuha ang in-order tapos ay binaba si Dayon sa labas ng apartment nila. Bumalik naman si Hyuk sa Seoul at nagsimulang manirahan sa inuupahan niyang kwarto. Kinabukasan, isinauli ni Dayon kay Hyuk ang singsing na binigay nito sa kanya. Itinago niya naman ito sa pencil holder. Isang gabi, hindi na nakatiis si Hyuk at hinalikan si Boyoung. Dito na nagsimula ang kanilang relasyon. Magkasama silang natutulog at sabay na kumakain.
Naaalala niya si Dayon sa tuwing may nakikita siyang naka-uniforme ng nurse. Isang hapon, nakatanggap si Hyuk ng message mula sa travel agency na nagkukumpirma ng kanilang ticket sa Jeju. Nag-text siya kay Dayon para sabihin dito na confirmed na ang ticket sa Jeju at isama niya ang gusto niyang isama para di masayang ang ticket. Napansin niya rin na hindi pinapalitan ni Dayon ang profile nila na nagsasabing, Dayon loves Jang Hyuk. Di maalis sa isip ni Hyuk si Dayon lalong-lalo na kapag nakakatanggap siya ng message tungkol sa reservation nila sa Jeju. Sa isang malaking pagpupulong, binigyan ng pagkilala ang grupo ng mga regular employee dahil sa tagumpay ng proyekto. Hindi man lang nabanggit ang pangalan nila at di rin sila nakakuha ng anumang posisyon o offer sa kumpanya. Pagkatapos nito ay dumalo sila sa year-end party ng kumpanya, kung saan iniisip ni Hyuk na maaari siyang bumalik sa dati niyang trabaho sa Incheon, at binanggit naman ni Boyong na mag-aaral siya sa ibang bansa. Ngayong magkakalayo na rin sila ni Boyong, inisip ni Jang Hyuk na balikan si Dayon. Habang nasa CR si Boyong, nakita niya sa My Day ni Dayon na tutuloy ito patungong Jeju para doon magpasko. Nagbaka sakali siya na aabutan niya pa si Dayon sa airport kaya't iniwan niya si Boyong at kinuha muna ang singsing na nilagay sa pencil holder tapos ay dumiretso na siya ng airport sakay ng taxi. Pagbaba ng taxi, agad siyang tumakbo papalapit kay Dayon. Nabangga niya si Chubby Jang Hyuk na sinusubukan ang sapatos na binigay ni Dayon. Lumalabas na si Chubby Jang Hyuk at Yummy Jang Hyuk ay magkaiba. Nakilala ni Dayon si Yummy Jang Hyuk 1 taon at 7 buwan na ang nakalipas samantalang si Chubby Jang Hyuk naman ay 3 buwan niya palang kakilala. Balik sa nakaraan, unang nakilala ni Dayon si Yummy Hyuk sa ospital kung saan na-confine din ito dahil napilay ang binti. Nagkamabutihan sila, binilan niya ng parehas na disenyo ng sapatos, nakasama niya na ng Pasko sa Jeju at lumipat sa apartment niya para magsama sila. Nang magsimulang magkaproblema ang relasyon nila, natagpuan niya kay Chubby Hyuk ang tunay na pagpapahalaga at pag-aalaga sa kanya. Nagawa ni Chubby Hyuk ang mga bagay na di nagawa ni Yummy Hyuk. Ang kanyang pagbubuntis ang naging dahilan kung bakit naging metakaw at antukin siya. Ito rin ang rason kung bakit itinigil niya ang kape at pagyoyosi. Nang maghiwalay sila ni Yummy Hyuk, ibinalik niya ang singsing dito na sinabi niya naman kay Chubby Hyuk na nawala ito. Nang sabihin ni Yummy Hyuk na maghanap na lang siya ng ibang kasama sa Jeju, si Chubby Hyuk ang isinama niya. Balik sa kasalukuyan, agad na sinuri ni Dayon si Chubby Hyuk at tinulungang tumayo tapos ay napansin niya na ang nakabanggaan nito ay si Yummy Hyuk. Nagkatinginan lang sila at hindi na ito pinansin. Nainsulto si Yummy Hyuk at galit na sinipa ang basurahan bago bumalik sa party ng kumpanya. Pagdating sa bar, sinabi sa kanya ni Boyong na nanalo siya ng trip to Jeju for 2. Naglaro naman sa isipan niya kung ano o sino ang may kasalanan ng paghihiwalay nila ni Dayon. Napagtanto niya na kung hindi siya pinadala sa Seoul ng manager niya, hindi sila maghihiwalay. Tapos ay nag-propose kay Boyong habang sinasabi niya ang salitang, mahal kita. Gayunpaman, hindi pa handa si Boyong sa seryosong relasyon at tinanggihan ang singsing. Dahil dito ginugol ni Yummy Hyuk ang gabi sa pag-inom ng alak habang nakikinig sa kanta ng The Itchy Worms na beer. Shout out sa Alpha Kappa Rho Delta Rho Chapter Curvada Tukuran Zamboanga del Sur from Marvin Gonzalez. Tagdub TV, Ray Carlo of Tibagin, Abdul Mejid Panomblayan, Ports Gawaray, Taugama Lerma Chapter from Jumang Vlog, Big Boss PH, Marl Lawrence Rametecado, Palomar Galabin, Giano Guapo from Happy, Hyron Xavier Tarinting, Vincent Vites Miralles, Taugama PUP Lopez Chapter from JP Cal, Alvin Tabang Palanya, John De Rio, Jeric Asi, ATG Life Hacks, Ryan J. Onayan, Long Live Triskelion Charter Canlaon City from Jason Bensing, Booberds Vlogs from Freddy Manglook, Triskelion Block 3 Grand Community Chapter from Kula, Triskelion Oriental Mindoro Municipal Council from Mark Gaa, at Bulat Ag Family of Maasim Sarangani Province.